Sisisid sa mas malalim na bahagi ng Taal Lake ang technical divers sa patuloy na paghanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Live mula sa Laurel, Batangas, may unang balita si Chino Gaston. Chino! Igan, ngayong umaga, sisimulan ng mga technical divers ng Philippine Coast Guard ang mas malalim na pagsisid sa isang parte ng Taal Lake, katapat ng bayan ng Laurel, Batangas. Ito na ang pangalawang araw ng paghahanap ng PCG sa mga labi ng mga missing sabongero, kung saan kahapon isang sako nga ng mga buto ang nahanap malapit sa pampang ng Lawa. Isang sako ng puno ng buto ang nahanap ng mga taga Coast Guard kahapon sa search area sa Lawa na itinuro ng whistleblower na si alias Totoy. Nangingitim na ang mga nasabing buto na hindi patiyak kung galing sa tao. Dinala na sa PNP Scene of the Crime Operatives ng Batangas Provincial Police Office sa mga buto para masuri. Sa paunang survey dive kahapon, tiningnan ng mga diver ang kondisyon ng lawa, ang lalim at ang maburak na lake bed. Sa taya ng PCG, aabot sa 30 hanggang 50 meters ang lalim ng search area na kinakailangan ang paggamit ng mixed gases para ligtas na masisid. Wala pang takdang haba ng panahon ang gagawing paghahanap sa lawa. Ayon sa DOJ, pinakamalaking lead nila ang impormasyon na itinapon sa Taal Lake ang mga labi ng nawawalang sabongero. Magpapatuloy raw ang paghahanap hanggang matiyak kung talagang naroon o kung wala roon ang mga labi. Humingi na ng tulong ang DOJ sa Japanese government para sa mga remotely operated vehicles o ROV na makakapaglikha ng mapa ng lake bed. Igan, ayon sa DOJ, bagamat importante na mahanap nga ang mga labi ng mga nawawalang sabongero, hindi naman daw ito hadlang para makonvict ang mga suspect sa mga murder cases hanggat merong ibang ebidensyang magpapatunay na may taong namatay at may taong pumatay dito. At yan ang latest mula rito sa Laurel, Batangas. Balik sa inyo, Igan. Chino, kamusta lagay ng panahon dyan ngayon? Well, sa ngayon, Igan, medyo makulimlim ang panahon. No? Sinasabi na nga ng mga taga-Philippine Coast Guard na medyo challenge yung maalon na karagatan o yung maalon na lawa. No? At maging yung pag-uulan na maaring o palaging nagaganap tuwing hapon sa mga panahong ito. Ano balita doon sa nakuhang buto? Doon sa may sako dyan? Ito ba'y malapit doon sa area na sisisirin o malayo-layo? Sa intindi natin, Igan, pasok siya doon sa search area na Okay. kaya na siya nahanap ng mga divers ng Philippine Coast Guard. Pero ang ating pagkakaintindi din, hindi ito sa malalim na parte ng lawa. No? Sa video nga na ipinadala ng Department of Justice, makikita na parang hatak-hatak lang yung sako malapit sa dalampasigan. No? So ang tingin nga, hindi nga inanunsyo una ng DOJ na may nahanap na mga buto dahil ayon sa mga sources natin sa PCG at maging sa DOJ ay kailangan mo nang makumpirma kung tao nga ba ang pinagmulan ng mga nakitang mga labi. Okay, yung mga residente civilian dyan, pinapayagan bang manood sa operasyon o nakakordon? No? Mahigpit ba seguridad, Chino? Alam mo, Igan, hindi pa natin napupuntahan yung mismong search site. No? Kung titingnan nyo sa aking likuran, kita natin yung bulkan. Medyo malayo pa po dyan, no? Bandang kanan. Okay. Ay doon yung search area at ang intindi natin, nakakordon ito, hindi pwedeng lapitan ng mga civilian at maging mga tauhan o personnel ng media. So ang sinabi, kailangan i-cordon para hindi makontaminate yung lugar at hindi rin malagay sa panganib yung mga sumisisid na divers doon sa baba. Maraming salamat, Chino Gaston. Ingat.